Magandang araw sa inyong lahat. Ngayong araw nga pala ay nakaramdam ako ng pananakit ng aking tiyan. Kaya't nag-ikot-ikot ako dito sa aming munting nursery. At maglalaga tayo ng mga herbal na mga halaman. Magpapakulo tayo ng mga halaman na mabisa sa ating kalusugan. Walang bayad, libre lang. Bubunutin mo lang sa tabi-tabi, katulad ng sampasampalukan. Napakahusay nitong sampasampalukan na to. Kilalang kilala na ito, o yung tinatawag na herbal medicine. Ayan o, sampasampalukan. Kung nakita nyo kanina ay bukod sa sampasampalukan ay kumuha din ako ng pansit-pansitan. Yan ang pansit-pansitan. Napakahusay nito kapag meron kang gout o yung may mga rayuma. Maganda rin to kapag mataas ang uric acid. Antioxidant din po yan. At yung sampasampalukan ay mahusay yun sa mga may gallstone o may mga bato sa bato at bato sa abdo. Sinamahan ko pa yan ng dahon ng banaba. Yung dahon ng banaba ay kilala din sa pagiging mahusay sa kidney stone. Nakakatulong din yan. Maglalaga ka lang ng ilang dahon yan. Pero ako ay sinamahan ko ng pinagsama-sama ko ng mga dahon na yan. Sampasampalukan, pansit-pansitan, sinamahan ko rin ng banaba. Sinamahan ko rin yan ng dahon ng sambong. Pagkatapos kong mamitas dito ng dahon ng banaba ay pipitas na ako ng dahon ng sambong. Pinipili ko talaga yung dahon ng banaba na walang sira. Maganda kasi yan. Pag nilaga mo, masustansya. Alam mo ba kung ano yan? Hindi yan tanlad Hindi yan lemongrass. Ang tawag yan ay citronella. Meron din kami yan dito at pararamihin natin. At sa susunod nating vlog ay ipipicture natin ang citronella kung ano ang gamit niyan. Ito nga pala yung puno ng sambong. Bigay sa akin ng kliyente ko yan. Sabi niya sa akin ay tanim mo sa inyo. At napakahusay magpaihi niyan. Yan yung sabi niya sa akin. Ilaga mo lang yan. At ang gandang epekto sa urinary tract. O yung wash or pampalinis ng ating urinary. Meron din yan antioxidant. Anti-inflammatory din yan. Kaya kung masakit ang mga likod-likod, di mo na kailangan bumili ng synthetic na pain reliever. Kung gusto nyo nga pala magtanim ng mga banaba, meron kaming banaba seedlings. Tanim na lang din kayo sa inyo. Sasamahan ko lang din yan ng dahon ng oregano para may konting aroma. Ayan no. Sariwang sariwa. Ako mismo ang pumitas. Magtanim ka lang ng ilang piraso niyan sa inyo, marami na yan. Mabilis lang naman dumami yan. Magtanim ka na. Napakausay yan kapag may ubo at lagnat. Kapag may plema, may sipon, maglaga ka lang ng dahon ng oregano, samahan mo lang ng sambong at ng banaba. Pati ng pansit-pansitan. Napakahusay kasi niyan. May mga antiviral at antibacterial properties itong mga nilaga ko na to. Nakakapag-detoxify din ang atay dahil sa taglay nitong antioxidant. At napakahusay talaga ng mga nilaga ko. Ito nga pala ang proseso niyan. Dapat lang tandaan, malinis ang ating paglulutuan at saka yung tubig na ating gagamitin. Disclaimer lang hindi po ako talagang doktor. Ako ay
Naturuan lang din na maglaga ng ganitong klase ng mga herbal na halaman. Ang ilalagay ko nga pala dyan ay 3 tasang malinis na tubig. Pakukuluan ko lang yan at hanggang sa maging 2 tasa na lang. Yan. Uunahin kong ilagay dyan yung sampasampalukan. Stonebreaker yan ang tawag ng iba. Napakahusay niyan kapag meron kang tinatawag na gallstone. Yung bato sa bato at bato sa abdo, nakakatulong yan. At alam mo ba na nakaka-regulate din yan ng blood pressure at ng blood sugar? Yan. Kaya kung mataas ang BP mo at mataas ang blood sugar, ang sugar mo, pwede mong pagsamasamahin yung mga dahon na yan. Kailangan lang tandaan, dapat linisin o hugasan bago ilaga at malinis din yung ating tubig na gagamitin. Pakukuluan ko lang yan ng mga minimum ng 5 minutes hanggang 15 minutes. Hanggang sa ang 3 tasa ay maging 2 tasa na lang. At yan, nakikita mo ng kumukulunan at nag-iba na ang kulay ng mga dahon. Maya-maya ay pwede mo nang patayin at palamigin. Pero hinuli ko nga palang ilagay dyan yung pansit-pansitan dahil mabilis lang yan malusak. Naalala ko meron pa nga pala kaming tinatawag dito na peppermint o yung lemon balm. Hindi yan oregano ha. Mahusay yan kapag anti-stress ang tawag nila dyan. Kaya bago ka matulog, pwede ka maglaga niyan. Sigurado magandang panaginip. Yan ang tinatawag na lemon balm. Yan o. Marami kami dito niyan. Kung gusto mo magtanim, mura lang yan. Yan nga rin pala o yung tawa-tawa. Kapag may dengue, pwede mo ring ilaga. Napakasarap din ang lasa niyan dahil may aroma ng lemon balm tsaka ng oregano. Or may tinatawag na oregano scent. At ito na nga, hindi na nagtagal, pinatay ko na ang apoy. Ganyan ang itsura niyan sa huli. Mas maganda kung meron kang salaan. Pero ako kinutsara ko na lang at inilagay ko sa tasa. Maglagay ka lang sa tasa niyan at medyo inumin mo habang medyo mainit pa. Dahil kapag malamig na yan, iiba na ang lasa, medyo papait ng konti. Pero kapag medyo mainit at gagawin mo parang tsaa lang o parang kape lang, instead na kape ay ito na lang ang gawin mo. Pagkatapos kumain, ito ang recommendation ng marami. Mahusay sa pampatunaw ng ating mga kinain. Pampataas ito at pampalakas ng ating immune system. Ibuboost nito ang ating immune system, pampalakas ng ating katawan. Ayan o, sarap. Okay. Ito nga pala yung na-extra ko kanina oh. Malinis na yan. At yan ay ininom ko at napakasarap. At pakiramdam ko sa aking sarili ay talagang na-detoxify ako at talagang pakiramdam ko ay gumanda ang aking pakiramdam. Ano ba sa pakiramdam mo? Maglaga ka rin ng ganito. Huwag kang bumili ng mga kung ano-ano. Minsan mas maganda ang natural. Ilalaga mo lang. Diyan lang sa tabi-tabi mo may pansit-pansitan, sampasampalukan, sampung, banaba, at oregano. Kung meron kang lemon balm o peppermint, mas maganda. At yun lang. Sana ay huwag puro synthetic na medicine ang iniinom natin. Maglaga rin tayo. Maraming salamat!